Okay, magsimula na tayo mga sir. Sa pag-rewind, may tinatawag tayong right hand rule. Yung tinatawag na right hand rule, yung winding, pag ganito sa kanan, galing sa kanan papunta sa kaliwa, yung magnetic field, paakyat. Pag nag-winding ka naman galing sa kaliwa papunta sa kanan, ang magnetic field, pababa. Kaya madalas na makikita mo nagre-rewind ng D platino, ang winding nila is galing dito sa kaliwa papunta sa kanan pag nakaganyan, para yung magnetism niya pababa. Pero dahil hindi naman platino yung gagawin natin, transformer ito, bali ang push and pull. So ang winding natin, pwede tayo magsimula sa kanan, right hand rule, o pwede tayo magsimula sa kaliwa. So dito tayo magsimula sa nakasanayan, ganyan. So maglalagay tayo ng insulator muna. So maglalagay tayo ng insulator, insulation tube. So gagawin natin counterclockwise, clockwise. So galing sa yung di platino, ganito rin yung winding. So hindi ko na papakita sa inyo yung buo nito, pakita ko na sa inyo pag patapos na. So mahaba-haba to yan mga sir. Kailangan pag nag-rewind, sunod-sunod, tapos walang gap para walang hangin, at saka maganda yung pagkasunod mo na patong. So ganyan siya. Tapos ayan mga sir, nakita nyo ano siya, sunod-sunod. So mahigpit na yan. Ang susunod na gagawin, naglalagay ako ng electrical varnish para siguradong hindi mag-leak yung balat ng ating tanso, kasi high frequency yung dadaloy dyan, hindi yan 50 Hz lang. Bukod pa doon, pagkatapos binababad pa natin to sa electrical varnish. So sabihin nyo, paano tayo makapag-rewind yan, ibasa pa. Diyan na papasok yung teflon tape. Lagyan natin ng teflon tape para sigurado na bawat gap ng tanso ay mapupunuan ng teflon tape at hindi rin tatagos yung moisture in case na mabasa yung transformer. So ayan na siya. Pag nalagyan na, lagyan natin siya ng teflon tape. Kung yayamanin ka, pwede ka maglagay ng Kapton tape. Pero yung Kapton tape, naglalagay lang ng pag walang electrical varnish. So sa akin, dahil may electrical varnish na yan, teflon tape na yung nilalagay ko. Tapos, sa isolation ng primary at saka secondary,
doon ako naglalagay ng fish paper, mylar paper, para masigurado magkalayo talaga yung secondary at saka primary. So, ayan na. So, may plastic, electrical varnish na siya sa loob. Tapos, nilagyan natin ng Teflon tape para makapag-continue tayo sa pag-winding. Kasi kung antayin pa natin matuyo, matagal matapos. So, ayan, finish na tayo. At saka, pagka may Teflon tape, makikita mo yung sunod mo na layer. Hindi ka magkakamali. Walang magsasapaw. So, number 22 ito. Mataas-taas ang current carrying capacity nito kaysa sa gagamit tayo ng mas manipis. Kung gamit ka mas manipis, mas mahaba yung aabutin, mataas yung voltage drop. So, wala din. Tataas yung resistance, kaya magkakaroon ng voltage drop. Okay, sir, ano natin yung video. Itong winding natin, sir, mga sir, 33 turns to yung isang layer natin. So, ipapasok ko dito yung 7 layer. 7 layer, 33 turns, meron tayong 241 turns na output winding. So, kung maitama natin sa yung inverter natin, expect natin na meron tayong 241 volts. Pero dahil 12 volts, malamang lalagpas. Dahil halos equivalent niya is 1.2 volts per turn dahil 12 volts. Pero na-expect natin 1 volts per turn pag nalubat na tayo. So, skip ko muna tong video, i-continue na natin pag natapos ko na yung winding ng ating output winding. Kaya ngayon, ito na mga sir, ito na yung dulo ng ating 241 turns. Dito na. So, dahil hindi siya 8, 7 lang, so hindi sila parehas ng side. Ang ibig sabihin, hindi sila dapat nandito. So, hindi natin i-cross doon dahil magkakaroon tayo ng space dito, gapping. So, ayaw natin ng ganun, magkaroon ng power loss. So, dito na lang yan. So, ito yung magiging output winding natin. Dito tayo ng primary winding. So, ipwesto na natin siya. Tapos, maglalagay tayo ng varnish, electrical varnish. Tapos, lalagyan na natin siya ng tape. So, maglalagay pa rin tayo ng ating Teflon tape para maiwasan yung vibration at lahat ng mga butas-butas na maliliit ay matatakpan o wala talagang butas na maliit na matitira. So, solid siya as parang bato. Okay. Meron na siyang teflon.
Lagay na natin yung ating tape. So, galing ito sa isang transformer natin. Pwede kayo bumili ng Kapton tape para sa isolation o mylar, with mylar. Okay. We're done. So, okay, mga sir. Ito na, ipakita ko na sa inyo yung kung paano yung pangmalakasan natin primary winding. So, makikita nyo, ayan. Sakto sa dalawang layer yung natira nating space. First, second layer. Dito sa space na to, kakasya dito yung 20 turns. Kaya ang gagawin natin, ito na yung pinakasekreto ko dito. Hindi naman to sekreto ko lang. Pero ito yung pinaka the best combination na nagawa ko. So, ang gagawin nating winding, ang tawag ay bifellar. Ibig sabihin, dalawang number 17 yung gagawin natin. So, dalawang number 17. So, magbibilang muna tayo ng 10 ikot. Tapos, itutupi natin siya para makapagbuo tayo ng bifellar. Ang bifellar ay mas malakas pa ikumpara sa halimbawa, number 14 o number 12. Yung number 12 sa pagkakaalala ko is 2 mm. So, itong bifellar na number 17 is mahigit 1 mm. So, pag i-combine mo siya, magto 2 mm din siya. Pero kung magnetic field ang pagbabasihan, mas malakas yung magnetic field ng dalawa kaysa sa isa. Dahil sa tinatawag na skin effect. So, ibig sabihin, sa isang copper wire, ang nagdadala ng current, yung sa may balat lang, hindi na aabot hanggang sa loob. So, kapag gumamit ka ng mas marami yung nadadala niyang current kaysa doon sa nag-single wire lang. Ang isang patunay dyan, yung tinatawag na Litz wire. Ang tinawag na Litz wire ay ginagamit sa ferrite core na ginagamit, mas maraming maliliit na wire ang ginagamit kaysa sa malaki. At saka, syempre, mas madali siya i-winding magpagkasya mo sa espasyo. So, ang gawin natin dito is bifellar. So, saktong-sakto yan dito yung bifellar na 10 turns. So, 10. Tapos, ituwid ko muna to. Ito na siya mga sir. Nakapagputol na ako ng tamang sukat niyan na makapag-ikot tayo ng 10 ikot. Sa paggawa nito, kailangan hindi rin nakatwist yung wire. Kailangan flat lang. Okay? Flat lang para maipatong natin sila ng pantay. So, maglalagay muna tayo ng isolation tube.
Okay. Ano tayo? Diba ito yung side ng output natin? Output side. Dito yung input side. Ang gagawin natin, dahil yung winding natin ng output clockwise, so ang ating primary clockwise din. Yan. So, tutupi yung papasok sa loob para mapersa natin. So, dapat yung bifellar natin pantay para may pagkasya pa rin natin yung secondary winding, dahil sinukat na natin yan kanina na saktong-sakto lang talaga. Halos walang matitira. So, may matitira man dyan konti para sa demo na lang natin ng feedback. Pero dahil yung inverter na ginagawa ko walang feedback, dahil gumagawa tayo ng oscillator, sa ngayon, may alam na akong oscillator na walang gamit na IC. So, isahin lang natin yon. So, merong walang IC, merong IC na 14 pins, meron 16, at ang pinakamaano ko ng IC ngayon is IRS 2153. 8 pins lang yon. So, madali nyo lang sundan. So, pagkatapos nitong transformer, yun na naman yung isusunod natin. Dapat walang magtutwist. Dapat pantay lang. Para pagpatong natin ng sunod na winding, pantay lang din. So, tutukan nyo mamaya yung feedback sa may hilig sa gumawa ng feedback. Ngayon, ito na mga sir, na natin yung first layer ng ating primary winding. Yung input ng ating power. So, susunod na natin yung isang winding pa niya. Dito na tayo nagsimula. Clockwise. So, yung sunod, dito na center top, continue lang to pabalik. So, lagyan muna natin siya ng tape. May extra ka Teflon tape, pwede mo yan lagyan din ng Teflon tape. So, ayan na siya. Magsukat muna ulit tayo ng another 10 turns. Pagkatapos, tanggalin natin para madoble yung haba niya. At yun ang ating bifellar. So, itutukan nyo mamaya yung winding direction ng ating feedback. Kahit
kasi hindi tayo gumagamit ng feedback. Okay. Tsaka na natin lagyan ng isolation tube yan pag na ano na nahirapan yung sitwasyon. So, di ba dito tayo nagsimula, papunta rito clockwise. So, pagdating dito sa center top, yung dugtong ay clockwise pa din. Papaliwanag natin yan mamaya kung paano nangyari. Paano yung magnetic field nagko-collapse at saka nag-change direction. Check natin. Saktong-sakto lang. Halos kabuhok lang yung natirang space para sa dun sa core natin na I at saka E. Dapat pantay, hindi sila naka-twist. So kahit 1 ampere lang to, nako, yung magnetic field sa loob ng core katumbas ng 2 mm, dahil syempre 2 mm talaga to, dalawang 1 mm. Tapos kung ikumpara natin yung magnetic field, mas mataas pa yung carrying capacity ng current dahil dalawa nga sila. So pag tinanong mo yan sa electrical engineer, mga electrical engineer natin, kung alin ang mas maganda gamitin, stranded wire or PDX, sasagot niyan sa iyo is stranded wire. Dahil mas maraming hibla, mas marami siyang carrier na mas maraming current ang pwedeng dumaloy kaysa doon sa solid wire. Ngayon, bilangin natin 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 turns. So medyo napaikli yung winding natin. So ayan na siya, meron na siyang 10 turns. Lagyan muna ng tape, tapos pakita ko na yung feedback. Ito mga sir, alam nyo naman na sa mga inverter ko, hindi ako gumagamit ng feedback. Pero, papakita ko sa inyo paano maglagay ng feedback winding. Para ito makatulong sa iba nating kasamahan na yun ang gusto nila eh. May feedback winding at saka yun ang oscillator nila. So, ito yung dulo ng isa nating 12 at kabilang 12. Ito yung center top. So, kung gusto mo na may feedback, halimbawa lang to, pag nakatapat sa'yo, di ba yung dito tayo nagsimula ng ikot, pag ganyan, papunta ditong direction, clockwise. So, ang gagawin mo ngayon,
yung dulo ng feedback mo na isa, gagawin mo, di ba, clockwise. Gagawin natin pa counterclockwise. Ganyan. So, ikot ka ng 5 ikot. Saglit. Ano yung ano natin? So, ang ating feedback is counterclockwise. So, 1, 2, 3. Ito yung ayaw ko sa feedback. Hirap pagandahin. 1, 2, 3, 4, 5. So, yung center top niya, itatabi rin natin dito sa center top din. For example, pagkatapos, di ba, counterclockwise, papunta doon ng ikot. So, i-continue nyo lang to. Ito na may center top na. Continue lang ikot. 1, 2, 3, 4, 5. So, papunta rin yan dito. So, madaling salita, kabaliktaran siya ng primary winding. Paano naman yon? So, itong nakadikit dito, nakatali dito sa winding na to, ito yung mapunta din sa base ng transistor nandito. Ito naman nakatali dito sa kabilang winding, ito naman mapunta sa base niya. Tapos ito yung center top, dito na maglalagay ng resistor. So, meron tayong 505 na winding. Ituturo ko na lang siguro sa inyo yung function ng feedback doon na pag meron na tayong actual na inverter. Pero sa ngayon, ito yung kung paano siya ina-apply. So, kabaliktaran siya ng primary winding natin, yung feedback winding. Kung kung clockwise yung primary winding natin, yung feedback natin is counterclockwise sa bawat paa. Pwede mo naman sundan yung primary winding mo. Sige, so pakita natin. Pwede mo ipasundan yung primary winding mo, pero babaliktarin mo yung dulo. For example, dito ka magsisimula sa isa, pero clockwise rotation pa din. So 1, 2, 3, 4, 5 for example. Tapos dating dito sa center top, i-continue mo pa rin siya. Pero dito siya mapupunta na sa kabila. So, baliktaran sila. Parang pag nag-function ng isa, mahahatak yung current papunta dito. Halimbawa, nag-switch on ito. Yung hinatak niya na current, mapupunta dito sa base ng kabilang transistor. Pag nag-switch on naman tayong kabilang transistor, mahatak naman yung current, papunta dito sa base sa kabila. So, magtutulakan lang sila. Doon ang bubuo yung oscillation. Okay mga sir, may share ako sa inyo. Yung mabubuo nating transformer dito at saka inverter ay ipaparapol natin. Ibibigay natin sa ating mga subscriber
Ang tanging gagawin nyo lang, manood kayo ng video, minimum of 2 minutes, tapos i-comment nyo yung birth date nyo doon sa comment section. Pagkatapos nyo mag-comment ng birth date nyo, yung birth date nyo gagamitin natin sa raffle. Ang raffle natin sa October 15, magpapa-raffle tayo, mamimigay tayo ng isang inverter. Tapos, syempre kung gaganahan tayo, pwede na naman tayo magpa-raffle ulit sa November 1 kung depende kung sisipagin tayo at mayroon tayong bakanteng oras. Okay, maraming salamat sa panonood mga sir. Sana may natutunan nyo kung paano mag-rewind ng isang transformer. Maraming salamat. Have a nice day.